Imposibleng ma-extradite o ipadala sa Amerika si Pastor Apollo Kibuloy. Ayon po yan sa kanyang kampo, kahit hiniling na ito ng US para harapin ang mga kaso niya roon. Ayon sa isang international expert, na kay Pangulong Bongbong Marcos ang huling desisyon para mangyari yan. At nakatutok si Jonathan Andal. Sa Pasig City Jail ngayon nakakulong si Pastor Apollo Kibuloy. Pero kung pagbigyan ng Pilipinas ang hiling ng Amerika na extradition, posibleng sunduin mismo rito si Kibuloy ng mga US Marshal at ilipad papuntang Los Angeles, California. Ayon kay Philippine Ambassador to the United States, Jose Manuel Romualdez. Most likely US Marshals, meron silang dalang sariling eroplano at susunduin nila si Pastor Kibuloy at dadalhin sa place where the crime supposedly was committed. In this case, baka sa Los Angeles. Doon siya ikukulong sa kulungan sa Los Angeles. Basically doon at saka doon magkakapanan yung kanyang kaso. Batay sa extradition rules na inilabas ng Supreme Court noong nakaraang taon, gugulong lang ang extradition kapag naghain ng petisyon sa extradition court ang Justice Secretary o ang itinalaga nitong State Counsel. Sabi ng DFA o Department of Foreign Affairs, natanggap na nito ang extradition request ng Amerika para kay Kibuloy at ipinasa na nila sa DOJ o Department of Justice. Ang DOJ wala pang bagong pahayag tungkol dito. Sabi ng abogado ni Kibuloy, alam ng kanyang kliyente na pinapa-extradite siya ng Amerika pero wala pa raw silang natanggap ng formal notice. Kapag may nagpetisyon sa korte na ipa-extradite si Kibuloy, sasagutin nila ito. Ihahayag po namin ang mga dahilan kung sa tingin namin ay hindi dapat i-grant o pagbigyan yung petisyon ng Estados Unidos. Sabi pa sa extradition rules, ikukulong ang extraditee sa kulungan ng NBI o National Bureau of Investigation malapit sa extradition court. Kung kailangan magpresenta ng testigo, dapat magdesisyon ang korte sa loob ng 1 buwan o 30 calendar days matapos ipresenta ang huling testigo. O kung walang testigo, mula sa huling petisyon na natanggap ng korte. Pwedeng iapela sa Court of Appeals ang desisyon at hindi muna yan pwedeng ipatupad habang may apela. May 3 buwan o 90 calendar days ang CA para magdesisyon at ang kanilang judgment ay final at immediately executory na. Kung ang extraditee ay may kinakaharap na kasong kriminal o nagsisilbi pa ng sentensya sa Pilipinas gaya ni Kibuloy, pwedeng i-postpone ang pagpapatupad ng desisyon. Puwera kung pumayag ang korteng humahawak sa local criminal case na pansamantala siyang isuko. Dahil dyan, naniniwala ang abogado ni Kibuloy na imposible siyang ma-extradite. Kung ang isang tao po ay may kasong nililitis na kriminal, halimbawa po dito sa Pilipinas, usually po ay tinatanggihan po yan at hinihintay po na matapos ang paglilitis dito o kaya mag-serve ng sentence kung ang isang tao ay mahahatulan. Pero sabi ng international law expert na si Attorney Ralph Sarmiento, nasa Pilipinas ang bola kung ibibigay si Kibuloy sa Amerika batay sa Article 11 ng Extradition Treaty. Pwedeng i-temporarily surrender to the United States to face trial before the US courts where cases are pending, or pwedeng i-postpone yung surrender. Nasa FBI Most Wanted list si Kibuloy dahil sa mga kasong sex trafficking at racketeering. We have to cooperate in as much as we can dahil we want this type of crime to. Malakas ang siyempre ang international pressure. Sabi ni Attorney Sarmiento, anuman ang maging desisyon ng Korte ng Pilipinas, si Pangulong Bongbong Marcos pa rin ang may huling kumpas kung ipapadala si Kibuloy sa Amerika. Yung extradition po kasi, it is both a judicial and at the same time a diplomatic process. So yung parte lang po ng korte natin is to determine whether or not extraditable siya. Yung implementation po nun, it will be subject to the President pursuant to his prerogatives in the conduct of foreign relations. Kasi titingnan niya yun, yung, for example, yung mga considerations doon like yung relationship natin sa United States. Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras.